Opisyal nang inihain ng Commission on Elections ang petition for disqualification laban sa kontrobersyal na Pasig City Congressional candidate na si Attorney Christian Ayancia. Nanindigan naman ang komisyon na patuloy nitong aaksyonan ang mga pasaway na kandidato. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Ito ang kontrobersyal na biro ni Pasig Congressional Bet Christian Ayancia sa kanyang campaign event noong April 2. Ito rin ang dahilan ng paghain ng Task Force Safe ng Commission on Elections ngayong Miyerkules nang petisyong idiskwalipika na siya ngayong midterm polls. Paglabag kasi ito sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines Resolution. We wanted to emphasize the importance of safe spaces. Ito po dapat sinusunod, may election man o wala, campaign period man o hindi. So bilang mamamayang Pilipino po dapat iginagalang at sinusunod natin ito. Ayon pa kay spokesperson Laudianco, bilang kandidatong nanliligaw sa mga botante para mahalal sa pwesto. Pakita nyo naman po sa amin, marunong kayong sumunod at marunong kayong gumalang sa umiiral na batas. Ito ang kauna-unahang disqualification case na inihain ng task force ngayong halalan laban sa kandidatong nanghahamak sa vulnerable sector. Ayon sa komisyon, maaari pang masundan ang mga iisyuhan nila ng DQ cases kung may sapat na ebidensyang maitatala laban sa iba pang mga lumabag sa resolusyon. Matatanda ang sinabi noon ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na hindi sapat ang public apology ni Sia at desidido sila na sampulan ang mga bastos at pasaway na kandidato para mapanatili ang kaayusan at kredibilidad ng halalan sa bansa. Gayunpaman, sakaling manalo si Sia habang dinidinig ang kanyang disqualification case, maaaring suspindihin ang kanyang proklamasyon o maging stray votes ang makukuha niyang mga boto. Kaya paalala ng COMELEC, iwasan na ang pagiging bastos at kawalan ng respeto para lang magpatawa sa mga kampanya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.